Kung maalala ninyo mga kababayan ko, may naging content tayo na lumang video ni Mariel na pinagtatanggol niya yung kanyang napakatalinong asawa na si Robin Padilla. At nagpalusot ang hindot na si Mariel. 'Di ba? Na kesyo ang asawa niya daw ay nakapagpasa ng bill habang nasa bilangguan. At kahit sabihin niya pang luma o bago yung yung video yung ginawa niyang pagtatanggol, sinabi na nga namin yung pagtatanggol, walang problema yan, asawa mo yan. Sino ba magkakampi sa kapwa bobo? 'Di ba? So Yeah, baby! So, yun na yun. Kaya lang, yung mga sinasabi ni Mariel kasi, may panghalong panlilin lang. Oo, tulad nito, simple lang naman, pinaliwanag dito sa Kay Alaman, sa News 5, okay? Ano nga ba yung sinasabi ni Mariel na Robin Padilla na nakapagbasa ng batas? Huwag tayong tanga. Oo, huwag tayong tanga, huwag tayong bobo. 'Di ba? Pwede naman siguro maging tanga, maging bobo, nang hindi sinasadya or talagang nagkataon. Pero pag ginawa mong hanap buhay yung pagiging bobo, pag pagiging tanga, may problema ka talaga dyan. So without further ado mga kaiksena, alamin natin kung ano bang klaseng sinasabi ni Mariel. O eto, Mariel naman kasi tas sumagot pa ang tanga sumagot pa. Nagpaliwanag pa. Kahit magpaliwanag ka pa, hindi ka lulusot. O, sige, tira. Mga kapatid, may mga batas na may number, may batas na may pangalan, at may batas na parang may personal branding. Gaya ng trending ngayon na Robin Padilla Law. O ano nga ba yung Robin Padilla na law na yan? 'Di ba? Pinangalan na sa kanya, ikaw na nagpasa? Inanto? Pero teka, ano ba yan? At si Robin ba talaga ang nagpasa nito? Papaliwanag dito, hindi ako baka hindi pa rin kayo maniwala. Inan yung mga DDS kayo, mga bangag. Alam mo, kayo literal na mga bangag. Robin Padilla Law ang tawag ng ilan sa Republic Act 8294. So nakita nyo mga kaiksena, yung Robin Padilla Law na yan ay nagawa at na kumbaga naging inspirasyon yung law na yan dahil sa kaso ni Robin Padilla. Tandaan nyo, ang kaso ni Robin Padilla ay yung mga firearms, no? So, wag nyong aalisin na ang pagdadala ni Robin Padilla ng mga baril ay hindi ho tama. Maling-mali yun. So, yung ginawa ni Robin ay paglabag sa batas. Naintindihan po natin, illegal, no? Illegal ang ginawa ni Robin. Maliwanag tayo dyan. Naipasa po yan noong 1997. Noong mga panahong iyon, hindi pa po senador si Robin Padilla. Mariel naman kasi, pinangalan lang sa asawa mo si Robin na nagpasa. Wag naman ganon. Wag kayong manloko ng tao. Wag kayong kung ano pinagsasabi nyo. 'Di ba? Katunayan, noong panahong naipasa ang batas, ay nakakulong siya dahil sa kasong illegal possession of firearms. Ngayon, sagutin nyo, mga bobong DDS, direct bobo nga di mga bangag na mga DDS. Tama, mali. Di ba, mali. So, mali siya, may paglabag sa batas, nakulong. Kaya lang itong putang ina si Digong, ginawang asong ulol si Robin Padilla, kaya ayun, binigyan ng pardon. Kaya bakit siya nauugnay sa batas? Dahil ang kanyang kaso ay kaugnay ng pag-amyenda sa parusa mula sa naturang batas. Pero magkaiba po ang may kaugnayan sa batas. Tandaan niyo yung sinasabi magkaiba. Ang may kaugnayan sa batas at nagpasa ng batas. Maliwanag. Boom! At siya ang nagpasa ng batas. Hindi po yan pareho. Kung may batas na may pangalan ng isang tao, hindi automatic na siya na agad ang gumawa nito. Halimbawa, may Eddie Garcia Law. Yan tulad niyan, 'di ba? Hindi ibig sabihin si Eddie Garcia ang nagpasa niyan. Hindi man siya senador. Kaya wag tatanga-tanga. Diyos ko naman to si Mariel naman,
ano pa, gumawa ka pa ng video para sumagot. Talaga naman. Oh. po ang batas na ipinangalan sa yumaong aktor dahil layunin nitong magbigay ng mas malinaw na proteksyon sa mga workers sa movie at television industry. Pero hindi naman ibig sabihin na si Eddie Garcia mismo ang nag-file, nagdebate at bumoto sa batas. Ganyan din ang tinatawag na Rizal Law na tungkol naman sa buhay at ambag ng ating pambansang bayani. Pangalan nila ang ginamit pero ipinasa ito sa proseso ng Kongreso. Ganon din dapat ang pagtingin sa mga batas na may palayaw. Pwede namang magmungkahi ng batas, pwedeng maging inspirasyon ng batas, at pwedeng maka-impluwensya sa batas. Pero magpasa ng batas, kailangan mong maging mambabatas. Kakaya si Mariel, ano? 'Di ba? Alam mo talaga, oh. You have the beauty, but I think you don't have the brains. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Sabi ni Attorney Palsis, pruweba na may palakasan na ipasa ang batas para kay Robin. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga si Robin Padilla ay talagang asong ulul, himod tumbong, kain pupo sa mga Duterte. Kita nyo naman, lantaran naman sinasabi niya eh. Kahit wala pang nangyayaring pagdinig, impeachment trial, matik not guilty na yan para kay Sara. O acquit na agad kay Sara, ay kay Robin si Sara. Matik yan, wala tayong magagawa dyan. Kahit sampalin mo pa ng maraming ebidensyang hindut na yan. Hindi yan makikinig sa ebidensya. Bulag yan eh. Oh, bangag din yan si Robin. Maikinig ba yan? Nakakaloka mga kababayan ko. Oh, Diyos ko, naintindihan ninyo, Mariel. Kung ako sa'yo, mag-live selling ka na lang. Subscribe na agad sa channel na Yan po ang ating K-Alaman. K? Maliwanag. Maliwanag tayo dyan ha. Warm up lang natin yan. So, malinaw na malinaw itong panloloko at panlilito, 'di ba? Ni Mariel. Diyos ko naman, tumigil ka na, te. Tuloy mo na lang live selling mo. Huwag ka nang sumagot-sagot pa, ha? Kung gusto mo, antag dito, antayin mo na lang palagi si Robin pag uwi. Asikasuhin mo, pakainin mo, paliguan mo, bihisan mo, hubaran mo pag doon na kayo sa kwarto. Kasi sigurado, lagi naman nag-urge si Robin Padilla kahit gasili ang putumtum. subscribe na agad. Ganun lang daw, oh. Sabi pa ni Rosana Roses, oh, liit daw. Sa bagay, nakita naman natin sa live selling ni Mariel, dumungaw yung sili. Halika na, punta natin sa sunod na topic. Type action, mga kaiksena.